Gaano karaming oras ang ginugugol mo sa umaga pagkatapos mong magising sa pag-scroll sa iyong telepono, 5 minuto, 10 minuto, o mas matagal pa? Ngayon, tanungin mo ang sarili, gaano naman karaming oras ang inilalaan mo sa iyong sarili, sa iyong kapakanan, sa mga bagay na magpapabuti sa iyong kalusugan at buhay pagkatapos mong bumangon. Karamihan sa atin, lalo na sa edad na 70, 8 o mas matanda pa, ay nakakaramdam na ng pagod. Madalas sumasakit ang katawan o kaya ay nawawalan ng gana. Naging bahagi na ng ating araw ang pakiramdam na parang may kulang. Na tila ba ang enerhiya at sigla na dati nating taglay ay unti-unti nang nawawala. Ang katotohanan ay hindi ito kailangan mangyari. May isang sikreto, isang simpleng paraan na kung gagawin mo lang ng 5 minuto pagkatapos mong magising, ay maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang dekada ng kalidad na buhay at marahil ay 30 more years na puno ng sigla, lakas at kasiyahan kahit lagpas 60 ka na. Sa video na ito, titignan natin ang 6 na simpleng gawi sa umaga na kayang-kaya mong gawin kahit 5 minuto lang para baguhin ang takbo ng iyong araw, ng iyong kalusugan at ng iyong buhay. Ang mga gabing ito ay nakatuon sa pagpapabuti ng iyong panunaw, pagpapatalas ng iyong isip, pagpapalakas ng iyong katawan at pagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng loob. Manatili ka hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibabahaging isang bagay na sigurado magpapagulat sa iyo at magbibigay inspirasyon. Simulaan na natin ang ating paglalakbay tungo sa mas mahaba at mas masiglang buhay, mga kaibigan. Ang una sa ating mga gawi ay napakasimple ngunit napakalakas ng epekto. Ang pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig paggising na paggising mo. Isipin mo, ilang oras tayong natutulog at sa panahong yun ay hindi tayo nakakainom ng anumang likido. Ang ating katawan ay nauuhaw at ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng mahabang pagtulog ay parang pagbibigay ng sariwang gasolina sa isang makina na matagal nang hindi nagamit. Kapag uminom ka ng tubig sa umaga, hindi lang nito pinupuno ang nawalang likido sa iyong katawan, kundi tinutulungan din nito ang iyong digestive system na gumising. Marahil ay nakaramdam ka na ng pagtaba o pagbigat ng tiyan o hirap sa pagdumi. Ang simpleng gawing ito ay maaring maging solusyon. Nakakatulong ito para maging regular ang iyong pagdumi na mahalaga para sa lahat, lalo na sa ating edad. Bukod dito, ang pag-inom ng tubig ay nakakapagpataas din ng iyong metabolismo na nakangahulugang mas mabilis masusunog ang calories sa iyong katawan. Hindi mo kailangang uminom ng 1 litrong tubig agad-agad, magsimula sa 1 baso. Kung maligamgam ang tubig, mas madali itong tanggapin ng iyong katawan at mas mabilis na masisipsip ang mga benepisyo nito. Subukan mong ilagay ang 1 baso ng tubig sa tabi ng iyong kama gabi-gabi para paggising mo. Hindi mo na kailangan pang bumangon para kumuha. Ginagawa ko ito araw-araw at masasabi kong malaki ang ipinagbago ng aking pakiramdam. Mula sa pagiging antukin at mabagal kumilos, naging masalerto at handa ako sa mga gawain ng araw. Ito ay isang mabilis at madaling paraan upang simulan ang iyong araw ng tama. Nagbibigay ng agarang signal sa iyong katawan na oras na para gumising at maging masigla. Ngayon na naipaliwanag natin ang kahalagaan ng pag-inom ng tubig sa umaga, dumako naman tayo sa ikalawang gawi, ang malalim na paghinga at pagmumuni-muni. Marami nagsasabi na kapag may edad na, madaling mabalisa o mag-alala. Ang mundo ay tila mas mabilis umikot at minsan ay nakakaramdam tayo ng pagkadismaya. Dito, papasok ang malalim na paghinga. Hindi mo kailangan maging isang eksperto sa yoga o meditation guru para gawin ito. Ang kailangan mo lang ay 5 minuto o kahit 2 minuto lang ng payapa at nakatutok na paghinga. Habang nakaupo ka sa iyong kama o sa isang komportableng silya, ipikit mo ang iyong mga mata at huminga ng malalim sa ilong. Pakiramdamin ang hangin na pumupuno sa iyong baga at dahan-dahang ilabas sa iyong bibig. Gawin mo ito ng ilang beses na nakatuon lang sa paghinga. Mapapansin mong unti-unting kumakalma ang iyong isip at katawan. Ang malalim na paghinga ay nagpapataas ng oxygen sa iyong utak na nagpapatalas ng iyong isip at nagpapababa ng stress hormones sa iyong katawan. Ito ay parang isang reset button
para sa iyong utak at damdamin. Sa mga sandaling ito ng pagmumuni-muni, subukan mong magtakda ng isang positibong intensyon para sa araw. Halimbawa, ngayon ay magiging mapayapa at masaya ako. O ngayon ay magiging produktibo ako at may lakas. Ang simpleng pagtatakda ng intensyon ay makakatulong sa iyong maging mas nakatuon at positibo sa buong araw. Naalala ko pa nung bata ako, madalas akong nagmamadali sa umaga. Ngayon, binibigyan ko ang sarili ko ng pagkakataon na huminga at magmuni-muni. Ang pakiramdam na nakontrol ko ang aking umaga at hindi ang pagmamadali ay nagbigay sa akin ng kapayapaan na hindi ko naranasan noon. Ito ay isang mabisang paraan upang labanan ang anxiety at simulan ng araw na may kalinawan at kapayapaan ng isip na siyang pundasyon ng isang mahaba at kasiyasyang buhay. Gayon, na naipaliwanag na natin ang pag-inom ng tubig at ang malalim na paghinga. Dumako naman tayo sa ikatlong gawin na makakatulong sa ating katawan na maging mas handa para sa araw, ang magaang na pag-uunat. Madalas nating marinig ang mga reklamo mula sa mga kababayan natin na may edad na tungkol sa pananakit ng likod, paninigas ng mga kasu-kasuan o hirap sa paggalaw. Kung minsan, pakiramdam natin ay kinakalawang na ang ating mga buto paggising sa umaga. Ang magaang na pag-uunat ay hindi nanggangahulugang kailangan mong maging isang gymnastic expert. Ang mga simpleng stretches ay maaaring gawin kahit habang nakahiga ka pa sa iyong kama o nakaupo sa tabi nito. Subukan mong dahan-dahang igalaw ang iyong leeg. Iikot ito ng pakanan at pakaliwa. Pagkatapos ay ipapatuloy sa iyong mga balikat, braso at binti. Maari mong iunat ang iyong mga braso pataas at ibalik. At unti-unting igalaw ang iyong mga binti na parang nagbibisikleta habang nakahiga. Ang pag-uunat ay nagpapalakas ng daloy ng dugo sa iyong mga kalamnan at kasukasuan, nagpapabawas ng paninigas at nagpapabuti ng iyong flexibility. Kapag mas flexible ka, mas madali mong magagawa ang mga pang-araw-araw na gawin tulad ng pagkuha ng isang bagay na nahulog o pagtayo mula sa upuan nang walang hirap. Naalala ko ang aking lola na laging nagrereklamo sa pananakit ng kanyang tuhod. Nung pinayuhan ko siyang subukan ang mga simpleng pag-uunat tuwing umaga, nakita ko ang malaking pagbabago sa kanyang galaw. Nakakatuwang makita na mas malaya na siyang gumalaw, nakakaupo ng matagal at nakakapaglakad na hindi gaanong nahihirapan. Ang pakiramdam ng malayang paggalaw ay napakahalaga para sa ating kalidad ng buhay, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Sa loob ng 5 minuto, maaari mong unti-unting gisingin ang iyong katawan at ihanda ito para sa mga hamon ng araw. Ito ay isang investment sa iyong mobility at kalayaan. Ngayon, nanaunat na natin ang ating katawan, dumako naman tayo sa ika-4 na gawi na nipapalusog nating isip at damdamin. Ang pasasalamat at positibong isipan. Sa ating buhay, lalo na kapag may edad na, minsan ay nakakaramdam tayo ng lungkot, pag-iisa o pag-aalala. Ang nakaraan ay puno ng mga alala at ang kinabukasan ay puno ng kawalan ng katiyakan. Ngunit sa bawat umaga, binibigyan tayo ng panibagong pagkakataon upang bumuo ng positibong pananaw. Ang gawing ito ay simple lang. Bago ka tuluyang bumangon o habang uminom ka ng iyong tubig, isipin mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi kailangan ng malalaking bagay. Pwede itong ang mainit na kape na naghintay sa iyo, ang pagkakaroon ng kumot sa gabi, ang pagtulog ng mahimbing, o ang tunog ng mga ibon sa labas. Kapag nakatuon ka sa pasasalamat, nagbabago ang iyong pananaw. Ang iyong utak ay naglalabas ng mga happy hormones na nakakapagpababa ng stress at nagpapataas ng iyong mood. Ito ay isang mabisang paraan upang labanan ang depresyon at magkaroon ng mas masaya at kontentong buhay. Naalala ko ang aking kaibigan na madalas na nakasimangot sa umaga. Pinayuhan ko siyang subukan ang gawing ito at pagkaraan ng ilang linggo, nagulat ako sa pagbabago.
Mas madali na siyang ngumiti, mas magaan ang kanyang pag-iisip at mas positibo na siya sa kanyang mga salita. Ang pasasalamat ay hindi lang isang pakiramdam. Ito ay isang kasanayan na kailangan mong sanayin araw-araw. Kapag nagsimula ka sa umaga na may pusong puno ng pasasalamat, mas madali mong haharapin ang mga pagsubok ng araw ng may lakas at pag-asa. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan ng loob na mahalaga para sa mental at emosyonal na kalusugan, na siyang susi sa isang mahaba at maligayang buhay. Ang pagiging positibo ay nakakahawa, at kapag ikaw mismo ay positibo, mas madali kang makakakuha ng magagandang enerhiya mula sa iyong paligid. Ngayon, nanay-paliwanag na natin ang pag-uunat at ang pasasalamat. Dumako na tayo sa ikalimang gawi na makakatulong sa atin na magkaroon ng mas malusog na katawan at mas masiglang isip, ang maikling paglabas sa araw. Alam mo ba ng liwanag ng araw sa umaga ay napakahalaga para sa ating kalusugan? Lalo na sa ating edad? Hindi mo kailangan magbilad ng matagal sa init. Sapat ng 2 hanggang 5 minuto ng direktang liwanag ng araw sa umaga. Lumabas ka lang sa iyong balkonahe o tumayo sa tapat ng bintana kung saan direktang sumisikat ang araw. Ang sikat ng araw ay ang ating pangunahing pinagkukunan ng vitamin D na mahalaga para sa malusog na buto, malakas na immune system at maayos na mood. Sa Pilipinas, madali nating makukuha ang vitamin D, pero marami pa rin sa atin ang kulang nito dahil bihira tayong lumabas sa araw, lalo na kung may edad na. Bukod pa rito, ang liwanag ng araw sa umaga ay nakakatulong sa pag-regulate ng ating circadian rhythm o ang ating natural na sleep-wake cycle. Kapag nakalantad ka sa liwanag ng araw sa umaga, sinasabi mo sa iyong katawan na oras na para gumising at maging aktibo. Ito ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas mahimbing na tulog sa gabi. Naalala ko ang aking tiya na madalas hirap matulog. Pinayuhan ko siyang maglaan ng 5 minuto sa umaga upang umupo sa labas at hayaang masinaga ng araw ang kanyang balat. Pagkaraan ng ilang linggo, malaki ang naging pababago sa kanyang tulog. Mas madali na siyang nakakatulog at nagigising ng masariwa. Ang simpleng gawing ito ay parang isang natural na energy booster. Bukod sa physical na benepisyo, ang paglabas sa araw ay nagbibigay din ng pakiramdam ng pagiging konektado sa kalikasan na nagdudulot ng kapayapaan at kagalakan sa ating puso. Isipin mo ang sariwang hangin at ang mainit na sikat ng araw na dumadampi sa iyong balat. Napakasarap sa pakiramdam at nakakapagpasigla. Ngayong, para sa ikanim at huling gawi na magpapatapos sa ating 5 minutong routine at mag-aanda sa iyong isip para sa buong araw. Ang mental na pag-aanda. Madalas pagising natin agad tayong naiipit sa pag-iisip ng mga problema o ng mahabang listahan ng mga gagawin. Ngunit paano kung ilaan natin ang ilang sandali upang planuhin ang ating araw sa isang positibo at organisadong paraan? Hindi mo kailangan magsulat ng isang mahabang listahan. Ang gawing ito ay tungkol sa mabilis na pag-iisip o pagbabalangkas ng iyong mga intensyon para sa araw. Halimbawa, isipin mo lang ang 1 o 2 pinakamahalagang bagay na gusto mong matupad sa araw na iyon. Maaari itong simpleng tulad ng, "Ngayon ay tatawagan ko ang aking anak," o "Ngayon ay lalakad ako sa parke." Ang simpleng pagtatakda ng mga layunin ay nagbibigay ng kalinawan at direksyon sa iyong araw. Ito ay nakakatulong din sa pagbawas ng anxiety dahil alam mo na kung ano ang iyong mga prioridad. Kapag mayroon kang plano, kahit gaano pa kasimple, mas madali mong haharapin ang mga hamon at mas magiging produktibo ka. Naaalala ko ang aking lolo na dati ay madalas malito at makalimot sa kanyang mga gagawin. Pinayuhan ko siyang sa umaga. Pagkatapos ng kanyang pag-uunat ay umupo at isipin lamang ang 2 pinakamahalagang bagay na kailangan niyang gawin. Unti-unti, naging mas organisado siya at mas nakumpleto ang kanyang mga gawain. Ang mental na paghahanda ay hindi lamang para sa pagiging produktibo. Ito rin ay para sa pagbibigay sa iyong sarili ng pakiramdam na kontrol at kapayapaan ng isip. Ito ay parang paglalatag ng mapa ng iyong araw, kaya alam mo kung saan ka pupunta at kung ano ang mga hakbang na kailangan mong gawin.
Ito ay nagbibigay ng layunin sa iyong araw at ang pagkakaroon ng layunin ay napakahalaga para sa ating mental na kalusugan at pangkalahatang kapakanan, lalo na sa ating edad. Ito ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang labanan ang pakiramdam ng kawalan ng direksyon at magkaroon ng isang araw na puno ng kabulukan. Ang anim na simpleng gawin na ito, ang pag-inom ng tubig pagising, malalim na paghinga at pagmumuni-muni, magaang na pag-uunat, pasasalamat at positibong isipan, maikling paglabas sa araw at mental na paghahanda, ay hindi lamang mga tip. Ang mga ito ay mga pundasyon para sa isang mas mahaba, mas masigla at mas masayang buhay. Ang bawat isa sa mga gabi nito ay maaaring gawin sa loob lamang ng 1 minuto o 2 na kung pagsasamayin ay hindi hihigit sa 5 minuto ng iyong oras tuwing umaga. Isipin mo, 5 minuto lamang para sa iyong sarili at ang gantimpala ay hindi matutumbasan. Ito ay tungkol sa paglika ng isang positibong domino effect sa iyong araw. Kapag sinimulan mo ang iyong umaga ng may kalinawan, lakas at kapayapaan, ang lahat ng iyong ginagawa sa araw ay mas magiging positibo at mabunga. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging tuloy-tuloy. Kahit sa mga araw na hindi mo magawa ang lahat ng 6, ang pagsisimula ng kahit 1 o 2 ay malaking tulong na. Ang mahalaga ay ang maging consistent sa pagpapahalaga sa iyong sarili at sa iyong kalusugan. Tandaan, maliit na pagbabago lamang ang kailangan para magkaroon ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan. Ngayon, mayroon akong isang bagay na gusto kong ibahagi sa iyo. Isang bagay na maaring magbigay inspirasyon at magpatingkad pa sa iyong mga umaga. Ito ay ang pagbibigay ng isang simpleng ngiti sa iyong sarili sa salamin pagkatapos mong gawin ang lahat ng ito. Kapag namingiti ka, kahit pilitin mo lang, naglalabas ang iyong utak ng mga chemical na nagpapabuti ng iyong pakiramdam. Ito ay isang paalala na mayroon kang kontrol sa iyong damdamin at ng bawat araw ay isang regalo. Kaya subukan mo ito simula bukas. 5 minuto pagkatapos mong magising, ilaan mo ang oras na yon para sa iyong sarili. Ibahagi mo sa comment section sa ibaba kung ano ang naramdaman mo pagkatapos mong subukan ng mga gabing ito. Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan mong video na ito at nakita mo nakakatulong, huwag kalimutang i-like ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na nilalaman na nakatuon sa iyong kalusugan at kagalingan. Sama-sama nating abutin ang mas mahaba, mas masigla at mas makabuluhang buhay. Live your best life at every age.